Hello, magandang araw mga ka-farmers. So, nandito naman tayo sa area ng ating ampalaya at 60 days. So, ganito yung setup ng ating ampalaya ngayon mga ka-farmers, at malimit tayong nag-update dito sa ating ampalaya dahil may hiya tayong mag-share sa inyo guys. So parang biglang nag-iba yung dahon ng ating ampalaya. So makita nyo mga ka-farmers na limitado talaga yung bunga dito sa area na to. Pero meron naman tayong area na maraming bunga, at saka meron din naman tayong area na natamaan talaga ng pamamarako at saka yung pangungulot. So makita natin dito sa roof ng area ng ampalaya ay malimit lang talaga ang bunga na ating makikita mga ka-farmers. So bukas ay mag-harvest na naman tayo at pang 8 harvest ata yun. So meron ng mga malalaking bunga pero limitado lang talaga yung nakikita natin dito. At meron tayong hindi naman namamarako pero wala tayong choice mga ka-farmers, kasi yung pagbabarako ay talagang mahahawa yung ibang tanim, lalo na sa ampalaya ay yung kumikilos talaga yung pagbabarako mga ka-farmers. So hindi natin kayang pigilan. Yung ginagawa na lang dito ngayon ay pang survive na lang po ito. At buti na lang nandoon na kami sa gitna ng aming puhunan na naibalik. Mahirapan naman tayo dito sa paghabol mga farmers ng malaking ginansya. So hirapan yun. So lahat ng mga kapwa ko ka-farmers dito sa Cebu ay pareho lang talaga yung mga feedback sa kanilang tanim na ampalaya. Ang pangit talaga ng tanim na ampalaya ngayon na season mga ka-farmers. So doon makikita natin na nangulot siya pero may kunting bunga pero hindi masyadong marami. So hindi po ito yung expect natin na mangyari mga ka-farmers, pero wala tayong magawa. At saka sayang naman kung pabayaan natin, masyado tayong malulugi dito. So yan ang mukha ng nagbabarako mga ka-farmers, parang masakit sa mata. So hindi talaga natin kayang pigilan ang pagbabarako sa ampalaya mga farmers. So yung may bunga pa ay pinapakain pa namin, pero yung wala na, plano na sana namin na hablutin. Ikabot ho sa mura din sa. So ngayon ay to yung paligid dito, yung area natin. So talagang malimit ang bunga sa ating ampalaya. So bihira tayong makakita ng maraming bunga mga farmers. Ito. So
Hindi man tayo malugi dito mga farmers, pero konti lang talaga yung kikitain natin dito. So ito yung mukha sa nagbabarako, walang bunga. So marami ito sila, hindi isa, hindi dalawa, kundi daan-daan po ito mga farmers. Tubigan namin. Okay. So ito yung tubig namin dito, malakas ng tubig. Water tayo dito mga farmers, kaso hindi tayo pinalad ng maraming bunga kasi makikitingnan nyo, wala talagang bunga dito sa area na to. So punta tayo dito, the same pa rin, walang bunga mga farmers. Mayroon man, kundi lang, hindi masyadong marami. So hinahabol namin dito mga farmers ay yung may bunga, pinapakain ka, pero yung wala ng pag-asa ay pinabayaan na lang namin hanggang sa habnutin at bunutin na lang namin. Plano namin dito mga farmers ay tamnan namin ng talong. So habang buhay pa yung ampalaya natin ngayon ay nag-prepare na po kami para sa susunod na taniman, kasi yung plastic mulch mga farmers ay gagamitin pa natin, at saka yung abono na ibinaon natin sa lupa ay hindi naubos ng ating ampalaya since maikli lang yung buhay nila. So i-utilize natin yung space mga farmers, saka move on tayo. Hindi tayo magdidepende sa income dito, hanap tayo ng ibang paraan kasi hirap talagang habulin yung expenses namin at saka yung kapital. Buti na lang nakukuha naman yung kalahati at saka yung return konti lang, hindi masyadong malaki mga farmers. So mahirap talaga pag ganito ang sit-up ng ampalaya, lalo na pag mataas yung expectation mo sa tanim natin. Pero move on tayo mga farmers, at dapat hindi tayo naka stick to one, hindi tayo palagi na lang nag ampalaya. So kailangan natin ng crop na iba, jadi kamatis, talong, at hindi lang tayo nakasalalay sa isa lamang na produkto, which is dito tayo nagiging eksperto sa ampalaya. Pero habang ang panahon ay nag-evolve din yung mga sakit ng ating tanim na ampalaya. So yun na lang po mga farmers, at update tayo sa susunod na mga video.